Angel, magandang umaga po. Pagbati po mula kay Commissioner at sa mga kawani po ng Bureau of Customs. Opo, attorney, ang sabi sa nauna pong pahayag ni Commissioner Nepomuceno, ang sabi niya meron pang supply ng langis at iba pang produktong petrolyo ang bansa na aabot po sa loob ng 2 buwan. Ang tanong po natin, kung meron po tayong stock, bakit nagkaroon po ng paggalaw agad sa presyo? Tama po yan, no? Patuloy nating binabantayan yan. In fact, naglabas tayo ng memorandum patungkol dyan, no? Ang hangarin lang po ng Bureau of Customs ay matiyak po natin yung ating inventaryo ng ating mga oil supplies, no? Kung kaya meron tayong task force na binuo upang magbantay dito. Yun din po yung obserbasyon namin, base dun sa aming huling ulat, ay may sufficienteng supplies tayo ng langis, no? Kung kaya tayo rin ay nagtataka bakit nagkaroon ng paggalaw. Samantalang ang mga supplies po natin ngayon ay hindi naman dapat apektado pa ng pagtaas ng presyo. No? So yan ay patuloy natin babantayan at moving forward, itong task force natin ang tututok po dyan. Ano po magiging papel, Attorney Chris, ng BOC sa pagmomonitor at pagpasok ng mga imported na petrolyo para po maiwasan po natin yung tinatawag na artificial shortage? Unang-una po, no, doon sa ating memorandum na inisyo ni Commissioner Ariel Nepomuceno, inatasan niya ang ating mga district collectors, no, upang mag-report sa pumapasok na volume ng langis upang meron tayong ideya kung meron pa bang sufficienteng volume, no, or naapektuhan na ba ng kaguluhan sa Middle East itong ating supply ng langis. No? So meron tayong report ng pumapasok na langis sa ating bansa. Pangalawa, doon sa ating memorandum, meron din tayong susulat tayo sa mga stakeholders natin, no, sa mga oil depot, upang sila rin ay magbigay ng ulat sa kanilang inventaryo. Pagbabanggain po natin ang dalawang figurang ito upang makita po natin kung meron po bang artificial na pagmanipula sa presyo, no? Yung tinatawag nating hoarding, yung manipulation of market forces. At pangatlo, mag-i-issue rin po tayo ng mga kaukulang mission order, no? Upang ang ating mga kawani ay maaaring dumalaw sa mga oil depots na ito at talagang makita physically at directly yung mga inventory at mga supply ng langis po natin. Yun po ang magkakaroon po tayo ng impormasyon at nang sa ganon magkaroon po tayo ng ideya, no, kung ano ba yung ating mga maaaring remedyo upang matugunan itong posibleng pagkukulang ng supply ng langis. Pero sa ngayon, attorney, meron po ba tayo mga nakikita ng mga indikasyon na meron pong hoarding or irregularidad sa pag-aangkat ng mga produktong petrolyo doon po sa ating mga pantalan? Sa ngayon, wala tayong nakikitang ganyan. No? Ang tansya po natin dito sa nangyari sa ilang mga araw na nakalipas ay yung pagtaas bigla ng mga kagustuhan ng mga stakeholders at ng ating mga end users, no, ng pagpapakarga sa kanilang mga sasakyan in anticipation doon sa magiging price increase. Kung kaya't siguro, imbis na magtagal pa yung inventory ng langis sa ating mga gasoline stations, ay nauubusan sila. At yung kapalit naman nito, no, na nakaschedule naman din yan, ay dapat mas mapaaga. Pero sa madaling salita, to answer your question, wala tayong nakikitang senyales, no, na mayroong hoarding. Talagang tumaas lang bigla yung demand ng ating mga end users, kung kaya't yung mga normal na inventory ng ating mga gas stations ay madaling napunso. So hindi pa po may tuturing na hoarding yung ginagawa po ng ating mga kumpanya ng langis ngayon, attorney? Base sa aming datos, wala po tayong nakikitang ganyan. No? Ang talagang nakikita lang po natin ay yung talagang pagtaas ng demand dahil nga nag-anticipate ang ating mga kababayan na pagtataas ng presyo kung kaya't sila ay nagpapa-full tank, nagpapakarga sa kanilang mga sasakyan, kung kaya't mas mabilis na konsumo ang inventory ng ating mga gasolinahan. Opo. Paano naman po sisiguraduhin, Attorney Chris, na wala pong oil smuggling na magaganap habang mayroon po tayong krisis sa supply ng petrolyo? Naka-alerto ang ating enforcement group, no? At tayo rin po ay nakipag-ugnayan sa ating Philippine Navy dahil ayaw natin magkaroon ng sitwasyon na yung ating ilang mga kababayan ay take advantage itong nangyayaring ito, no? Kung kaya't meron tayong ugnayan sa ating mga Philippine Navy, bantayan ang ating Coast Guard at nang sa ganon ay matiyak natin na walang magsasamantala, walang magsasmuggle sa panahon ito. Opo, attorney, nung mga nakalipas na panahon, meron tayong mga nasasabat, di ba, ng mga smuggled na produktong petrolyo. Hindi po ba ito pwedeng i-donate po sa ahensya ng pamahalaan o kung saan man para kahit kapapano ay makatulong po? Tama yan. Meron tayong ganyang direktiba. Ang iniintay lang po kasi natin dyan, tandaan po natin, ang mga nahuhuli po natin mga ganitong produkto ay may kaso po yan, no? At sinasampa po natin sa korte yan. At bilang ang mga ito ay ebidensya
kailangan nating kumuha ng pahintulot sa korte upang ang mga ito ay either maibenta or yun nga, madonate sa ibang ahensya ng pamahalaan. At ang sa ganoon naman ay makabawas sa pangangailangan ng pagkonsumo ng langis. No? So, ang sagot sa tanong mo, meron tayong ganyang direktiba, pero ina-align lang natin siya sa court processes kung kailan na siya pwedeng i-donate, kailan siya pwedeng ibenta, at nang sa ganoon naman maaaring tumuloy yung kaso na hindi naapektuhan yung ebidensya. At the same time, hindi na rin nasisira or nabubulok yung langis, no? Yes. Dahil minsan, sa katagalan ng kaso, imbis na madonate natin, wala na siyang pakinabang. So, meron naman tayong ganyang direktiba at ang ating mga legal services ay may ganyang instruction from the Commissioner. Ngayon nga nabanggit mo, attorney, susugan ko yan. Gaano ba itinatagal dapat? Kasi yun nga, baka po masira, sayang lang. So parang wala ba tayong time frame kung hanggang kailan dapat ito i-keep for evidence po ng korte? Pagdating sa bagay na yan, meron kasi tayong tinatawag na yung kumbaga sa pre-trial stage, no. Kapag na-dokumento na yung ebidensya na markahan na ito at maaari na itong mapatunayan, pwede na tayong mag-file ng motion sa korte upang humingi ng pahintulot kung ito ba ay maaring ibenta na, kung yung proceeds ay pwedeng i-consign muna sa korte hanggang sa madesisyonan ito. Pwede rin tayo magpaalam na ito ay i-donate dahil ito nga po, yung ating kagustuhan ay ma-donate siya nang may pakinabang pa siya, hindi yung nabubulok na siya. Sa pagkakaalam ko, parang dapat sa loob ng 6 na buwan, dapat kumbaga makonsumo na siya. Otherwise, nagkakaroon ng epekto sa kalidad ng langis. Okay, opo. Attorney, sakali naman po maapektuhan ang global supply dahil nga po sa nagpapatuloy na gera dyan po sa Middle East. Ano po ang contingency plan ng BOC sa pagproseso ng ating oil importations? Iyan po ay patuloy ang ating pakikipag-ugnayan. In fact, yung ating memorandum na in-issue, kasama doon, nabanggit doon, ang BOC ay magre-reach out sa Department of Energy, pati na rin sa DTI at sa BIR, upang sama-sama po nating planuhin ang ating magiging remedyo dito. Alam po natin, ang supply po, dahil sa kaguluhan sa Middle East ay apektado. Kung pwede ba yung alternative sources natin ay mag-double time sila, ano bang pwede nating gawin upang mas mapabilis ang ating trade facilitation? At alam naman natin, very scarce ang supply ng langis. So, siguro pagpupulungan pa yan kasama ang ibang ahensya dahil hindi lamang po ito problema ng Bureau of Customs. So, ito po ay problema ng buong bansa. Kung kaya talagang dapat pagtulong-tulungan ito ng iba't ibang ahensya. Opo, gaano po ba kalaki ang posibleng epekto ng krisis dyan po sa Middle East sa koleksyon po ng buwis ng BOC mula po sa mga produktong petrolyo? Ang mga buwis, ang oil importations natin mula sa Middle East, that accounts for almost mga 30% ng ating that accounts for almost 5 billion kilograms for the Middle East. Yan po ay 25.9% ng ating kabuang importation ng langis. At ito ay nagkakahalaga ng mahigit 21 billion. So, in terms of duties and taxes, malaki po ang epekto nito kasi nasa mga 83 billion po ang ating mga duties and taxes dito. So, very substantial ang effect ng itong kaguluhang ito kapag po konti po ang ating makukuhang importasyon mula po sa Middle East. May mga panawagan din po, Attorney Chris, na suspendehin ang excise tax sa langis. So, paano po ba, handa po ba ang BOC sa posibleng pagdami po ng oil imports kapag sinuspende na po ang excise tax sa petrolyo? Sa aking palagay, masyado pa pong maaga para masagot yung tanong na yan. Pero meron na pong mga ganyan pag-uusap dahil meron pong iba't ibang mga senaryo tayong tingnan kung gaano po kalaki ang isisipa ng presyo. So baka po doon sa excess lamang, doon sa current pricing ang hindi po patawan ng excise tax, or kapag po talagang kinakailangan, baka po kapag napagbigyan yung emergency power sa ating Pangulo, handa naman po tayo mag-accommodate sa ganyan. Pero again, magiging depende pa po ang ating magiging remedyo sa magiging resulta nitong kaguluhang ito sa pagpalo po ng presyo ng langis. Opo, sakasakali mag-grant po yung emergency power ng ating Pangulo at mabawasan itong excise tax. So paano po natin titiyakin sa BOC na talagang mapupunta yung sa pagbaba po ng presyo ng langis at hindi po ito mapupunta lamang sa profiteering? Again po, patuloy ang ating ugnayan, kasama po natin dyan ang Bureau of Internal Revenue.
At tandaan po natin pagdating sa excise taxes, talaga pong magkatuwang dapat dyan ang BOC sa pagpasok po ng kargamento at yung pagbabayad po ng excise taxes sa ating BIR. No? So talaga pong kailangan pagtulong-tulungan natin ito. Again, kinikilala po ng Bureau of Customs na ang problemang ito ay problema po ng buong bansa. Kung kaya't admin pong paiigtingin ang aming mga proseso upang sa ganun ay matiyak natin na yung pagkokolekta ng buwis ng excise taxes, ng customs duties and taxes ay mapunta naman po sa kaban ng bayan at hindi naman po ito masayang. No? At again, pinagtitibay din po natin ang ating enforcement processes at nang sa ganun, makaiwas po tayo sa mga nananamantala sa sitwasyong ito. Opo, meron po ba kayong estimate kung gaano po kalaki yung mawawala sa collection, revenue collection po ng BOC kapag po sinuspende itong excise tax sa langis? Kapag sinuspindi po ang excise taxes, ang pagbabasihan ko po ay itong 2025, no? Mahigit po 50 billion ang ating koleksyon patungkol po dito for 2025 alone. That accounts for, yun nga po, no, yung 25.9%. But again po, hindi naman po ito kabuuan, no, sa aking kakaintindi. Baka po magkaroon lang ng scarcity. At that being said po, ito lang po yung mabibigay nating figures na ito po ay accounting for 27.8% no, ng ating total ng customs duties and taxes for oil. Okay, siguro parting message na lamang po, Attorney Chris, sa ating po mga tagapakinig. Sa ating mong tagapakinig, makakatiyak po kayo na ang Bureau of Customs ay magpapatuloy sa aming mandato. Titiyakin po namin tayo po ay makikipagtulungan sa Department of Energy, sa Bureau of Internal Revenue, sa DTI, pati na rin sa Philippine Competition Commission. At nang sa ganun, matiyak po natin no, na tulong-tulong po tayong harapin ang magiging problemang ito. At amin pong pagbubutihin ang ating enforcement at sa ganun makaiwas din po tayo sa smuggling. Sana po ay magsama-sama po tayo, no, whole of government, pati na rin po ang private sector upang maibsan naman po natin at matugunan po natin ang problemang ito. Okay, with that, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Attorney Chris, pagaling ka mo kay Commissioner Nepomuceno. Maraming salamat din po, ma'am. Magandang umaga po. Ang say ng taong bayan.